So guys, good morning, good morning. I hope everyone is doing well, no? So today, ano nga ba ang topic natin? Okay? Sino sa inyo ang may idea ng financial building blocks? Ayan, type me. So financial building blocks ang ating topic today. So let's start already, no? In terms, para at least maintindihan nyo guys, no? Ano nga ba yung financial building blocks, no? So, nung nasa ibang kumpanya pa tayo guys, no? Meron tayong ginagamit na financial building blocks, no, na binigay ni BM Arlene pa at that time. So ngayon guys, no, i-share ko sa inyo paano nga ba ginagamit itong presentation na ito para makabenta tayo or makapag-present tayo sa mga clients natin. Okay? Gusto nyo ba yan guys? Gusto nyo na ba? Gusto nyo bang gamitin ito at itry ito para makapag-present na kayo sa mga future clients ninyo? Type gusto if gusto. Ayan. Pakita natin ang buo, no? So, ito yung tinatawag natin na financial building blocks. Ayan. So guys, no, ito yung financial building blocks. Ito yon as financial advisors, no, kailangan medyo master din natin ito kapag pinipresent natin sa ating mga clients at medyo alam natin. Actually, dapat hindi medyo. Dapat alam natin itong mga ito kasi ito yung mga binubuo ng kakailanganin ng isang tao para masabi niyang okay ako financially, no? So iisa-isahin natin 'to, no? Ito, I have a question. Kapag kayo, nagmi-meet kayo ng client, ano yung unang-una niyong pinag-uusapan? Sige nga, kapag mini-meet niyo yung clients ninyo, ano yung unang-una niyong mga pinag-uusapan? Kwentuhan muna tayo. Ano yung mga unang-una niyong pinag-uusapan kapag mini-meet niyo yung clients niyo? Ano? Ba't wala nagta-type? Ayan, kamusta work? Kamusta family? Events na bago sa life nila? Buhay-buhay. Okay, no? Guys, ayan, kailangan ata sa loob. Sige, sa loob na. So, kailangan, meron ako ituturo sa inyo, yung Ford. Ano ba daw yung Ford na yan? Sige, i-ano natin. I-zoom natin. Ford daw, kapag nakikipag-rapport ka sa mga clients mo, kailangan, tandaan nyo yung Ford na yan. Okay? Kasi, diyan kayo makakakuha ng information. So, ano nga ba yung Ford na yan? Number 1. Okay? Ano yung tingin yung F? Letter F. Kapag nakikipagkwentuhan kayo sa clients nyo, ano yung F na tingin nyo kailangan? Okay. May tama na. Number 1, family. Okay. Kapag nagkukuha kayo ng rapport, dapat inaalam nyo kung ano yung family background niya. No? Kasi doon natin, o-offeran. No? Paano kung breadwinner pala siya? Kung siya pala yung padre de pamilya. No? Yung pala, siya na lang mag-isa sa buhay. So we know already what to offer. No? Ano pa yung O? Ano naman yung O, guys? Tingin nyo, ano yung O? In terms of Ford. Ford daw eh. Ba yung Ford na yan? Ano tingin nyo yung O? Yan. Correct. It is occupation. Anong ginagawa niya? Anong trabaho niya? 'Di ba? Ano yung tingin mo? Delikado ba yung work niya? Afford ba niya? So these are the questions you need to ask during rapport, no? Next, ano yung R? It's recreation. Ano nga ba yung mga ginagawa niya during his free time, no? Para at least maintindihan niyo si client. Okay? Recreation. Pa-accept daw. Wala po akong naka-accept po lahat. Wala po tayong gate. Okay. So baka ibang link po yung pinapasukan nila. Okay, recreation. And lastly, sabi, letter D. Ano daw yung letter D? Ano nga ba yung letter D? So, during rapport, ito yung mga tinatanong ninyo kay client, no? Para at least, in a way, meron na kayong data or meron na kayong idea kung ano yung ginagawa niya. Kung sino siya at kung ano yung mga goals niya sa buhay before you transition to FBB. Okay? So now, when we transition, guys, ibibigay ko to sa inyong Excel na to ha. So utang na loob gamitin po natin. Okay? So when we transition, ayan, makikita natin si client. Unang-una nating tatanungin,
is income protection. Okay? Anong unang-unang tatanong nyo kung income protection ang pag-uusapan, guys? Work. Dependents. Okay. Sige. Ituturo ko naman muna sa inyo pala. Okay. Bago tayo mag-umpisa, ano nga ba yung mga tinuturo natin dito? No? Meron tayong tinatawag na CGS. Ito yung mga kailangan nyong i-explain sa kanila. CGES. Okay. Ano yung CGES? Okay. Lahat ng i-explain natin is all about, these are all about concepts. Meaning, konsepto na kailangan nilang maintindihan para sa mga future nila. Okay. G. Ano yung G? Guys, goal. Ano yung goal mo? Per financial block, building block. Then, E. Ano yung E? Ano yung tingin yung E? Ano yung existing program na meron si client? Okay? Kung meron ba or wala? Okay? At S, ano ibig sabihin ng S? Guys, ano ibig sabihin ng S? Shortfall. Okay? Kung may existing nga siya, enough ba? So, yun yung tatanungin natin, no? Okay. Yun yung tatanungin natin kay client. So, number one question. Client, breadwinner ka ba? Bakit importante itanong kung breadwinner si client? Kasi, very, very important ang income protection kapag breadwinner ka. Tama, mali? Very, very important ang income protection kapag breadwinner ka. Okay, sige. Gawa tayo ng sample. Marvy, bunot ng taon. Income protection. Kunyari, ikaw yung, ikaw yung sasabihin ko. Marvy, breadwinner ka ba? Opo. Yes. Sabi ni Marvy, yes. Okay. Marvy, ilan ang dependents mo? Ilan yung mga taong umaasa sa'yo? 5. 5. Ang dami. Diba? Ang daming umaasa sa'yo, Marvy. Kaya kailangan insured ka. Diba? Why do you think it is important for the breadwinners to be insured? Why? Ako po ba? 80. Not for everyone. Ah. Bakit importanteng insured ang breadwinner? Why? Dahil kapag nawala ang breadwinner, wala ka ng, ayan, hindi nyo makukontinue yung lifestyle nyo. Maghihirap ang pamilya kapag hindi tayo insured as breadwinners. Okay? So, kunyari, Marvy, sample lang ha, pwede ka mag-invento. Ano income mo per year? Every year po, Income mo per year. 400,000. Magkano? 400. 400,000. Okay. 400,000 times 12, magkano yun? Sorry. Sorry, in a year na to, 400,000. Ilan taon ka na, Marvy? 35. 35. Okay. Ilang taon mo tingin mo magre-retire ikaw? Or, sige, Yung gusto ko, ilang taon ang pinakabata mong dependent? 3. 3 years old ang pinakabata mong dependent. Tingin mo, ilang taon siya hihiwalay na sa'yo at hindi mo na siya magiging dependent? Tingin mo? 21. 21. So, ilang years ka pa kailangan na ikaw ang magpo-provide sa family mo? 18. 18 years. So, 400,000 times 18 years, ayan, 400,000 times 7.2 million, Marvy. Kailangan ng family mo ng 7.2 million para ma-make sure na anong nangyayari? Ba't may formula? Pag-pray niyo ako, guys. 7.2 million para makasurvive. Okay? Question, may existing program ka na ba? Meron na po. Magkano yung insurance mo doon? Or Yung yung isa po 2 million. okay. And then yung isa 500. So 2.5 million. So Marvy, obviously, kulang pa tayo ng
4.7 million, tama? Opo. Ayan. So ngayon, may shortfall, wala. Meron. So ngayon, i-remind kita, Marvy, kailangan Ay, natin. sorry. Tama, Marvy, kailangan natin ng ng insurance, 'di ba? Hindi magso-survive ng matagal ang family kapag kulang, correct? So ngayon, lalagyan na natin 'yan ng X dahil hindi pa natin na-fulfill, correct? Opo. Okay, sige. Sige, thank you, Marvy. Ayan guys, no, nakita niyo naman, 'di ba? Kapag may shortfall pa, it is your chance to actually sell the policies that they really need income protection, because if something happened to them, no, mahihirapan yung family nila at machi-change yung lifestyle ng family nila. At pag tinanong niyo sila, happy ba sila? Kapag nawala sila tas magugutom ang family, syempre sabihin nila hindi. Okay? Question. Paano pag sinabi nila wala silang dependent? Anong sasabihin ninyo, guys? Wala naman ako dependent eh. What will you say? Hindi pwedeng wala kang dependent kasi meron kang isang dependent. Sarili mo. Sarili mo. Sarili mo is ikaw yung independent sa sarili mo. Okay? Kasi kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka mabubuhay. And this is the time to actually now go to our critical illness planning. Okay? Tatanungin natin si client, meron ka bang critical illness history with your family, mother side or father side? Okay, pag sabi niya, father side niya, cancer and stroke. Ayan. Mother side, heart attack and stroke. Wala. Tapos pag tinanong mo, may critical illness ka na ba? Wala pa nga eh. Di ko yan priority. Hala. Good luck. Prayer. Joke lang, guys, ha. So guys, no, we have to make sure, no, may history na sila, no? And critical illness, sabi nga nila, these are hereditary sicknesses, no, or illnesses. So, if hindi ka prepared, paano mo mababayaran? Okay? Okay. At sabi nila, it will take you at least 4 years to recover from a major critical illness. Okay? The question is, are you ready? Okay. Tatanungin ko kayo ngayon, pag nagkasakit ang isang tao ng cancer or stroke or heart attack, how much ang kailangan nilang ilabas? How much do you think ang kailangan nilang ilabas when someone, ayan, millions, okay? Let's say, ayan, let's say 3 million pesos. 3 million pesos ang ilalabas. Ready ka ba na maglabas ng 3 million if magkasakit ka? Okay? Sabi niya, wala pa ako insurance eh. So in short, zero pa yung existing program niya. Okay? Tapos, question, kapag nagkasakit ka ba, prepared ba yung bulsa mo? 'Di ba? Prepared ba yung bulsa ninyo pag nagkasakit kayo na hindi kayo magtatrabaho? Yes or no? PCSO power, no? No. Okay. So, ano pang excuse natin para hindi kumuha ng critical illness? Ano pang excuse natin para hindi kumuha ng protection? Especially if meron kang family history of critical illness. Okay? Bakit? Sabi nga dito, critical illness planning is for dignified living. Okay? Hindi masamang manghingi. Pero, iba kapag alam mong kaya mong bayaran kapag nagkasakit ka. Kasi alam mong pinaghandaan mo ito at nilaban mo yung sarili mo bago ka magkasakit. 'Di ba? Hindi masamang manghingi, pero hindi ka ma-sure kung lahat ng mga hinihingan mo magbibigay. 'Di ba? So for us, no, we have to make sure, no, that our clients are actually
getting critical illness planning. Okay? Very, very important yan. Kaso nga, ayan, wala pang existing program. So, X na naman. Okay. Now we go. Syempre guys, no, pag i-explain ito kay client, di naman ganito kabagal. Iniisa-isa ko lang kayo. Okay? Disability income protection. Backup plan upon losing employability. Okay? Paano kapag magkasakit kayo or ma-paralyze kayo or ma-disable kayo and then hindi na kayo makakapasok sa work kasi hirap na kayo. The question is, are you prepared to live a life being disabled and at the same time not working? Okay? So ano bang mga backup plan natin, guys, kapag nagkakaroon tayo ng pag nawawala yung trabaho natin because of disablement? Ano yung usually ginagawa natin, guys? Tingin niyo. When we get, let's say, like ako, nagkaroon ako ng ACL, guys. So parang 3 to 4 months akong hindi makalakad. Nahirapan ako, no? Paano ko ang work ko is an employee in a restaurant? Syempre hindi ako hindi ako makakapag-serve ng mga clients, 'di ba? Anong backup? Tingin nyo, anong usually ang bina-backup ng mga tao? Savings. Ano pa? SSS. Nagbi-business. Okay. Magkano ang capital need if in case ma-disabled ka? Magkano ang capital na need if in case ma-disabled ka, guys, at gusto mo magkaroon ng business? Or gusto mo lang mag-survive for 4 years, 3 to 4 years? Tingin nyo, magkano? Million din. Let's say 2 million. Oh, tanong ko sa'yo, ngayon, pag na-disable ka, meron ka bang 2 million? Tanong ko to sa inyo. 'Di ba? Zero. Zero din. So ngayon, paano na? Ano mangyayari? Nga. Kasi tayo mismo, no? This is not for you. Kayong mga clients mismo, hindi natin na-prepare. Okay? This is going to be hard because walang preparation. Okay? And lastly, ayan, kunyari naman for the hospital and medical care, ayan, existing HMO and coverage. Kasi pag sinabi, wala rin ho akong HMO. So, paano? Magkasakit ka every day, gastos mo every day. Okay? So, paano na, guys? No? Dito pa lang, sa baba. Okay, pag pinakita ko sa inyo to on a bigger view, breadwinner ka pa. Lahat wala. No? And our role as financial advisors, no, is to actually make sure that we are helping them plan for each of these building blocks. Okay? Kasi kapag wala silang income protection, patay, guys. Paano na yung family na iiwan nila? Critical illness planning, magkasakit ka. 'Di ba? Pipila tayo sa PCSO. Disability income. Nakahiga ka lang. Pagpapapasa-pasaan ka ng family members mo, 'di ba? And hospital and medical care, no? What we do as financial advisors is to give peace to our clients and to give them a dignified life. And this is our role. And if we are not doing this, mahihirapan yung mga clients natin. And isipin niyo na pa lang to sa mga family members nyo kilala or mga friends nyo kilala. Are they ready if any of this will happen to their family or to them? Are they ready? No? Why? Usually, yung pinakailalim, yun yung kinakalimutan. Bakit? Kasi 90% of the time, nakafocus tayo saan, guys? 90% of the time, saan tayo nakafocus when we use our finances? 90% of the guys, mga Zoom
Mga zombies. 90% of the time, saan natin ginagamit yung pera natin? Anong ginagawa natin sa pera natin? Pag may pera tayo ngayon, kapag di natin gagastusin, anong gagawin natin sa pera natin? Lazada. Anong ginagawa natin sa pera natin kung hindi natin gagastusin? Kung hindi natin gagastusin? Vices. Biglang yaman. Oo. Bili ng di kailangan. Okay. Usually, ang ginagawa natin, we save for our future. Sana nag-iipon. No, but our number one goal, mag-iipon na ako. 'Di ba? Every January, ang New Year's resolution, mag-iipon na ako. Okay, nakaipon ba? Joke lang. Okay. So right now, no, kailangan turuan din natin ang ating mga clients ng emergency fund. Okay? Ano tong emergency fund na to? 'Di ba? At least 3 to 6 times of your monthly expenses. Why? Kailangan ito daw yung nasa bangko nila before they invest on things. Okay? At least 3 to 6 months of their monthly expenses to make sure that if they get sick, if mawalan sila ng trabaho, they will still survive. Okay? So ito daw. And then, other than that, kailangan i-invest na natin. Okay? So right now, we go to the second level of our financial building block, which is the gym builder savings. Okay. So anong goal? Tayo guys, ano bang goal natin in 10 to 15 years? Type nyo nga guys kung ano mga goal nyo in 10 to 15 years. What is my goal in the next 10 to 15 years? Anong goal nyo? Wala kayong goal? Ha? O wala lang ako internet. Wala ba kayong goal, guys? Ayan, house and lot. Travel to retire. Okay, sige. Mga ano muna tayo. Let's go with the tangible. House and lot. Okay. House and lot. Okay. Kaya car. Ayan, car. Ano pa? Ano pa mga gusto nyo? Business. Okay. So right now, if I ask you right now, how much kapag gusto mong makaipon ng house and lot, magkano? Ayan, house and lot, 5 million. Let's say 5 million. Car, how much naman pag kotse? Gusto mo bumili ng kotse? Let's say 1 million. Business naman, if magbi-business ka, magkano yung tingin mo kailangan mo? 2 million. Let's say 500K na lang. Ayan. In the next 10 to 15 years, this is your goal to save. So this is approximately 6.5 million in the next 10 years. The question is, may naipon ka na ba? Sabi ni client, wala pa nga eh. Magkano na naipon mo? 150K. Okay, 150K. So ngayon, malayo-layo pa tayo. No? Kailangan pa natin ng at least 6.35 million para makaipon. So ngayon, tuturuan na kita. Joke lang. Start na agad. So 6.35 million. Okay. So, ang laki pa ng shortfall. Okay? So dito, guys, no? Dito pa lang mag-uumpisa na. Pwede niyo na silang sabihan na, tara, umpisa na tayo mag-ipon. Okay? Ano pa? Kids or relatives geared for best quality education. So, ayan. So, ilan taon na ba? Okay? Yung gusto nyong magkaroon ng quality education. Okay, sino dito ang willing mag-volunteer? Jinx, ikaw na lang. Jinx. Okay, ilan taon na ang bunso mong anak? Bunso. Daddy Jinx. Ay, naku, mukhang kumakain na ng dinner. Okay. Sino ba dito ang pwede kong mabolunturo? Okay. Kembo. Kembo, ikaw, Kembo. Ilan taon na? Kunyari,
May pag-aaralin ka, ilang taon? 2 years old. Okay, 2 years old na, Kembo, no? Anong school mo gustong pag-aralin yung anak mo? Meron tayong tools dito, guys. Kaso, hindi ko pa napapalitan. I-update ko pa. Baka magkagulatan tayo kung ano makikita yung ah, school. Okay. I-update ko muna. Okay, yari UST. Okay. UST. Okay. In 16 years. In 16 years, tingin mo, magkano na ang tuition for a 4-year course? Kembo. For your kid. Di 200K, tama. 2.3 million na. Nasa 3.5 million na. Sabihin na lang natin 3 million. Ayan, 3 million na. Ngayon pa lang, dapat nagpe-prepare na tayo. Oo, nasa 3M na. Pagdating ng panahon, malaki na. Okay. Sige, 2M na lang. Masyado malaki yung 3. Okay, 2 million. Question, Kembo, meron na ba tayong existing program? Wala pa. Oh, wala pa. So ngayon, kailangan natin ng 2 million for the educational fund of your child or for your kid. Ayan. So ngayon nakikita niya, ay, ang laki pa ng kailangan kong ipunin. Ay, ang laki pa ng kailangan kong gawin. Ay, ang laki pa, kailangan ko na magsimula. No, there is a sense of urgency na kailangan ko na magsimula or else wala pong tayong masisimulan. Okay? And lastly, ayan, retirement funding. Okay. Sino dito ang gusto mag-retire ng masaya, happy, at mayaman? Type me. Ayan. Masaya, happy, at mayaman. Type me. Ayan. Madami-dami pala tayong gusto maging ano. So ngayon, happy and ayan. Describe target dream retirement. Ayan. Happy and rich. 'Di ba? Para at least, guys, pag meron na kayong mga apo, sila excited sila pumunta sa inyo para at least kaysa yung ayaw nilang pumunta kasi alam nilang mangungutang tayo pagtanda natin. Nako, 'di ba? So, retirement fund needed, okay? Magkano ang gusto nyong retirement fund pag retire ninyo, guys? 3 million? How about others? Ayan. Sabi ni Karen, 3 million. Sabi ni Joseph, 10 million. Okay, lagay na lang natin 10 million. Okay? O, si Topher, 20 million pa. O, let's say 10 million. Okay. May programs na ba tayo nagawa? Wala pa. Okay. Ano na? Sabi dito, guys, 9 out of 10 Filipinos are not ready to retire. Okay. So I want us to be prepared when we are already at that age, no? So, tanungin si client, prepared ka ba? Kapag magre-retired na, sabi niya, syempre, wala pa. So, already, guys, no? Ano nakikita nyo? Ayan. Napupuno na yung ating financial building block. And lastly, ayan, ang pinakatuktok, estate planning. Okay. Dadating lang tayo sa pinakatuktok kung tayo ay nag-ayos ng dream builder natin, education funding at retirement funding. Kasi wala po tayong estate planning kung wala po tayong assets pagtanda natin. And that is the reality. Okay? Okay? Total valuation. O kunyari, may asset tayo. O, kunyari, nangangarap na tayo. Magsi 60 years, 50 years old tayo. Gusto nating i-prepare yung ating estate planning. Okay, kunyari, magkano ang gusto nyo current assets nyo at that time? At that time, na nag-estate planning na kayo, magkano ang current assets nyo? Type nyo nga. Okay, kailangan mangangarap na kayo, taasan nyo na. Okay, 100 million. O, minimum 100 million. O, diba? Sabi ni Dream, 100 million. Okay.
Kasi meron na kayong mga farm, meron na kayong mga buildings, ayan. So ang projected estate tax natin, how much? Guys, alam nyo ba ang estate tax? Kapag tayo ay nawala, lahat ng ating ari-arian ay kailangan bayaran ng estate tax para makuha ng ating mga tagapagmana. Okay? Ang ating mga tagapagmana ay kailangan sabi ni Sahara, message niyo po ako for estate tax. Kailangan nyo, ayan, transfer of ownership. Kailangan natin yun bayaran. Okay, hindi po yun libre. Ilang porsyento ang kailangan ninyong bayaran? According sa ating batas, ilang porsyento ang estate tax? Nire-review ko na kayo, guys. Alam kong mga senior agents natin na sa daming nangyayari. Okay. 6%. Okay, so 6 million pesos. Pero syempre, meron diyang inflation at other fees. Okay? So, hindi lang siya 6 million. Sabi nga nila, umaabot minsan na up to 10% ang estate tax kasi ang dami-daming fees, ang dami-daming binabayaran. Okay? Sabi nila yan. Okay, ang tanong, prepared ka na ba? May naipon ka na ba? O wala pa? Okay? So ano nangyayari? Binabawas pa sa pamana mo yung kailangan mong ibayad. Kasi hindi tayo nakapag-prepare ng estate tax. Okay? Wala pang assets. Haha. Okay. So ngayon guys, no? Anong nangyayari? Nauubos din yung ari-arian na ipapamana kasi hindi na pag-prepare. Okay? Ito na yung pinakatuktok, no? Estate planning. So gets nyo guys, no? Wala pong excuse or hindi pwede sabihin ng mga tao na hindi nila kailangan ng insurance. Marami pong lugar ang insurance at investment para sa buhay natin. At ito ang mga konsepto na pwede nating i-offer sa kanila. Okay? Itong financial building blocks. Okay? Itong pinakababang financial building blocks. Ano ang tawag natin dyan, guys? Sige nga, hulaan ninyo. Napansin nyo ba? Income protection, critical illness planning, disability income, hospital income. Ito yung parang mga kailangan gawin. Ano yung nangyayari dyan? Meron tayong tinatawag na, anong tawag dyan sa layer na yan? Wealth. Anong tawag sa layer na yan? Yung pinakababa. Protection. Ang tawag natin dyan ay wealth protection. Okay. Ano naman tawag dun sa next level? Anong tawag dun sa next level? Wealth accumulation. Oo. Kasi na-protect mo naman na kailangan it's time to accumulate. At ang pinakamataas, anong tawag sa pinakataas? Anong tawag sa pinakatuktok ng financial building block? Wealth distribution. Okay? So in short, very, very important ang bawat building block sa ating finances. Okay? Your wealth protection is there to protect your wealth accumulation. So in the future, you will be able to distribute your wealth. Ganun siya, guys. Intindihan nyo? During your wealth accumulation, there is wealth protection in order for you to protect your accumulation. But at the end of the day, when you distribute your wealth because you are able to protect your wealth. Okay? So, with this one, guys, no, we can always remind our clients na pag sinabi lang hindi ko kailangan ng insurance, kailangan nila. Because malaking loss ang mawawala if they will not protect their wealth. Agree? Agree ba, guys? Agree ba na kailangan nilang protektahan? And this is not just for your clients but also for yourself. In order
for you to accumulate wealth, you have to continuously protect it. And in order for you to distribute it, you have to protect the wealth that you have accumulated. Okay? In order to distribute your wealth, you have to protect the wealth that you were able to accumulate. Okay? So guys, no, as financial advisor, ito yung kailangan natin gawin in order for us to teach our clients. No, tingnan nyo. At X, tapos sabi mo, hindi mo kailangan ng insurance. X ka. X ka na. Okay? So I hope guys, no, we use this tool, no, and when you explain this to your client, syempre mas mabilis. Ako ina-explain ko kasi isa-isa. Kayo dapat snap, 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 snap. Okay? And then mapapaisip siya, kaya, oo nga, no? Ay, oo nga, kailangan ko na. No? Gusto mo makapagkaroon ng house and lot, gusto mo magkaroon ng car, gusto mo magka-business, pero wala kang ipon. Prayers. Prayers lang. Okay? Ayan sabi ni Ino, in short, pag jumawa, kailangan insured. Ayan. O, yan. Sabi ni Ino, ha? So, I hope, guys, no, we use these concepts in order for us to actually sell insurance. No? This is